mag-function tayo ng naaayon sa tawag natin. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para umupo lang, pumunta lang ng simbahan. Tinawag ka ng Panginoon para mag-akay. Amen. Lahat tayo, pastor, mahirap na mag-akay. Kahit mahirap, gagawin pa rin natin. Yun ho kasi ang pagkatawag natin, hindi tayo tinawag ng Diyos para umupo lang ng simbahan. Attend lang ng Sunday service, attend ng midweek, attend, basa ng Bible, pray ng pray. Hindi ho ang calling natin. Ang calling natin, mag-akay ng tao, magbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Yan ang calling natin. Pag di na natin ginawa yan, itanong muna kay Lord, may function pa ba ako? Pag wala na, pray na tayo kay Lord na umuwi na. Katulad ni Pablo, sabi ni Pablo, Panginoon, gusto ko lang umuwi sa langit para makita na kita, pero kung ako'y may function pa sa lupa, Lord, gamitin mo pa ako. Kaya paalala, kahit pasumpungan o makamtan mo man ang lahat dito sa mundo, yaman, karangalan, katanyagan, at iba pa, pero si Jesus ang wala sa buhay mo, ang sabi dito, mananatili ka pa rin, kulang. Si Kristo ang tunay na kailangan ng mga tao sa mundong ito na puno ng kasamaan, kaguluhan at kakulangan. Siya lamang ang makapupuno sa mga nararanasan at nararamdaman nating kakulangan sa ating buhay. Si Jesus lang ang tanging makasasapat at tanging makaliligtas sa sangkatauhan, wala nang iba. Amen. Wala na pong iba. Kung may mga time na talagang nagkakasala, nagkakamali ka, huwag ka nang lumayo sa Panginoon. Binayaran na ni Lord ang past, present, and future na kasalanan, kaya ikaw ay dapat kay Jesus na. Ang iba ho, pag nagkakasala, pag nagkakamali na Christian na, nalayo sa kay Jesus. Hindi niya alam na ang tao na bubuhay sa sanlibutan, kahit pa ang tawag sa'y born again, kahit ikaw ay pastor, magkakasala at magkakasala ka pa rin. Bakit po? Nakatira ka pa rin sa sanlibutang makasalanan at nakatira ka sa isang katawan na mahina. Bakit sapat na si Jesus? Because Jesus is the only Savior. Mag-isip ka kung sino ho ang makakaligtas pa sa tao, wala na hong iba. Di ba ho, may mga nagsasabi ngayon, itong simbahan namin na magliligtas sa lahat ng tao, kapag wala ka sa simbahan ito, hindi ka maliligtas. Sino sila? Si Jesus lang ho ang kaisa-isang makapagliligtas sa tao, hindi simbahan, hindi reliyon, kundi si Jesus mismo. Kaya kanino ka makikipagrelasyon? Kay Jesus. Maganda dapat ang relasyon natin sa Lord kasi bakit? He is the only Savior, He is the only way. Si Jesus lang ang tanging daan papunta sa Ama. Huwag ka na lumiko kung kani-kanino. Huwag ka na magbago ng reliyon. Huwag ka na magbago ng kung ano-anong gusto mong baguhin. Kay Jesus ka na. Kasi si Jesus is the only access papunta sa Ama. Mayroon pa bang iba? Wala na. Si Jesus ang tanging tagapagligtas. Si Jesus ang tanging daan. Pangalawa, He is the only truth. Pag ang simbahan hindi nangangaral patungkol kay Jesus, walang truth sa simbahan na yon. Alam niyo ang ibig sabihin ng gospel? Jesus. From Genesis to Revelation, si Jesus ang pinapangaral yan. Si Jesus, kasi si Jesus lang ang kaisa-isang mabuting balita. Other than that, wala na mabuting balita. Kung hindi si Jesus namatay, kung hindi si Jesus nabuhay sa sanlibutan at namatay, walang mabuting balita. Kasi bakit to? Walang magliligtas sa tao. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga taong madaling manghina, malayo kay Lord yan. Tama. Pero pag malapit ka kay Lord, kahit anong bagyo ng buhay, kahit anong pagsubok ng buhay, hindi ka matinag-tinag, ang lakas-lakas mo, kasi si Jesus ang source ng lakas mo. Amen! Nangako si Jesus, the moment na napagod ka, the moment na may mga challenges at pagsubok ka, lapit ka kay Jesus. At pag lumapit ka sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, I will give you rest, ibig sabihin, bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Si Jesus ang true source ng strength po natin. Sabi ni Pablo, naranasan ko magikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Kasi ang sabi ni Pablo, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa kaloob, sa lakas na kaloob sa akin ni Jesus. Si Jesus ang sekreto ni Pablo, kaya meron siyang satisfaction. Amen. Walang problema, lagi kong binabalikan, hindi ho masama ang gumanda ang buhay, hindi ho masama yun. Hindi ho masama na lahat ng prayer natin materially ibigay ng Panginoon, hindi ho masama yun. Pero kapatid, wag na wag sanang mawala. Pag dumating ang mga bagay na ito, isang tabi natin si Jesus. Si Jesus pa rin dapat yung nasa trono ng bahay natin. Si Jesus pa rin yung nasa trono ng yaman natin. Kung someday ho may pagyamanin si Lord, si Jesus pa rin dapat yung may-ari ng yaman mo. Amen po ba tayo dyan? Pastor, sa business ko si Jesus po, pastor ang boss. Praise God.
Dahil hindi naman talaga dapat tayo. Amen o? Kasi kay Jesus yan lahat. Amen o? Tandaan, kung si Lord ay di pa rin sapat sa'yo, take note, tandaan nyo to ha, kung si Lord ay di pa rin sapat sa'yo, wala nang makakasapat sa'yo. Bakit po? Dahil ang Panginoong Hesus lamang ang may paraan para mabuo at masapatan ang isang tao.